Magandang umaga mga kakwento, kahugot, kaabang. Ang oras ay 3:22. Kailangan nating tapusin ang kwento ni Joe dahil lagi-lagi na lang umuulan. Kapag umuulan ay pangit ang audio, pangit ang recording. Actually, umaambon ngayon. May personal na tanong si Joe sa akin. Sabi niya, Kuya Bono, pwede ka bang maging honest? Pangit ba ako? Gaano ako kapangit? Natanong niya yon kasi yung kanyang mister ay paulit-ulit na lamang nangangabit. Pakinggan po ang kwento ni Joe hatid ng KNBK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, ako ay tagahanga ng mga kwento ng tadhana na may napaka-challenging, surprising, suspenseful na konteksto. Karamihan sa mga kwentong ganito ay narinig ko mula sa mga channels mo, Kuya Bono, at hindi ko maiwasang masabi na sana naging ganon din ang tadhana ko. Ang aking tadhana kasi ay bigla na lang pinagdesisyonan ng aking pamilya, hindi ako. Pero dahil 15 lang ako noon, ay napilitan akong sumang-ayon na lang. Isang gabi yun noong 2009, tila bagabag ang damdamin ng nanay ko. Kita sa kanyang mukha ang walang katiyakang sentimiento. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Panimula niya sabay upo sa tabi ko. Mula ngayon anak, kailangan mo nang baguhin ang sarili mo. Bakit po ba? Anong problema? Nagtatakang tanong ko. Mula ngayon anak, magsasama na kayo ni Johnny. Ha? Ano? Nay, okay ka lang? Ayoko pang mag-asawa, bata pa ako. Ayoko. Anak, makinig ka. Gusto mo bang mapunta si Johnny sa ibang babae? Kahit na, basta ayoko. Ayoko. Madiin kong sabi sabay iyak, Kuya Bono. Agad sumagi sa isip ko noon ang maglayas, kaya lang agad din akong pinanghinaan dahil sa tanong na saan ako pupunta? To cut the story short, wala akong nagawa, Kuya Bono, kundi ang sundin ang magulang ko. Noong gabing yon, napitas ang aking bulaklak na tila nag-uumpisa pa nga lang na mamukadkad. Sa ganitong paraan kakwento, nagsimulang gumulong ang tadhana ng buhay ko. Wala akong nagawa kakwento, sunod ko ang mga magulang ko. Sa edad na 15, isa na akong misis. Ang bilis na mga pangyayari. Naalala ko patuloy parang kailan lang nung ako ay grade 5 at unang pagkakataong magkaroon ng crush. 11 years old ako noon at 2 lalaki ang nakakuha ng atensyon ko. Una ay si Lino at ang pangalawa ay si Iko. Pero ang dalawang yon ay parehong puppy love lamang na normal na naranasan ng isang batang babae, lalo na't ang aming lugar sa probinsya ng Apayao ay liblib at walang libangan para sana ma-divert ang mga bata sa ibang mga bagay. Pangkaraniwan lang din sa aming lugar ang maagang pag-aasawa, lalo na sa mga kagaya naming mahihirap lamang. Gaya ng sabi ko, sina Lino at Iko ay mga puppy love lang. Madali lang silang nawaksi sa aking puso at isipan. Subalit si Kuya Jay, na pangatlong lalaking hinangaan ko, ang siyang unang lalaking nagpaluha sa akin. Taong 2007 ay lumipat kami ng barangay. Sa bahay na nilipatan namin sa kabilang barangay ay malapit lang sa aming kapilya. INC kami, Kuya Bono,
at parehong magulang ko ay may tungkulin sa aming kapilya. Pangalawang pangulo si tatay, si nanay naman ay diakonesa at ang isang kuya ko ay mang-aawit. Sa nilipatan naming barangay ay nakilala ko sina Aisel, Edeth, Mylene. Sila ang mga naging kaibigan ko doon. Isama ko na rin si B, pero si B ay dati ko nang kakilala dahil dati ay tumira naman sila sa pinanggalingan naming barangay. Naging boyfriend pa nga ng ate ko ang panganay na kuya ni B. Tandaan nyo mga pangalan ng mga babaeng nabanggit ko dahil dalawa dyan ay naging tinik sa buhay ko. At the age of 15, Kuya Bono, ay nagkaroon ulit ako ng crush. Siya naman si Kuya Jay na tubong Kabagan, Isabela. Siya ay pinsan ng isa naming barkada na si Don. Mas matanda ng 4 na taon sa akin si Kuya Jay pero sobra ang pagka-crush ko sa kanya noon. At siya ang unang lalaki na naging dahilan ng pagluha ko. Kahit wala naman akong karapatang masaktan sana kasi crush ko lang naman siya, pero naiyak talaga ako nung malaman kong nag-asawa na pala siya. Hindi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral, Kuya Bono, dahil sa kakapusan ng pera. Dalawa ang gustong magpaaral sa akin noon. Una, yung auntie ko sa Tabuk, Kalinga. Pangalawa ay kapatid ng tatay ko na nasa Hawaii pero hindi ko malaman kung bakit kahit sa kahirapan ng buhay namin noon, ay ayaw kong malayo sa nanay ko. Yun ang mali sa akin noon, wala akong kapangapangarap. Samantalang yung iba, kahirapan ang nagtutulak sa kanila para mangarap at maging matapang. Ako, isipin ko pa lang na malayo sa akin ng nanay ko ay nahihintakutan na ako. Buwan ng Disyembre, year 2007, may aktibidad sa aming kapilya. Taon-taon yon, Kuya Bono, at kaming mga kadiwat binhi ay nag-uusap-usap na gagawa ng lubi-lubi o nilupak na kamoteng kahoy. Ang kadiwat binhi naman ay grupo ng kabataan sa aming iglesia. Kadiwa ka kung 18 years old pataas ka at wala ka pang asawa. Binhi naman yung mga 18 years old below. Ang paggawa ng lubi-lubi ay naganap sa bahay ng isang kadiwa. Itago na lang natin siya sa pangalang Johnny. At ang bahay nila ay nasa tabi lamang ng aming kapilya. Masaya ang lahat noon pero ako'y hindi ko maiwasang maalala si Kuya Jay. Dahil kung hindi siya umalis ay tiyak na kasama din namin siya sa okasyong yon. Pero nung araw na yon ay tinadhana talagang maging malapit kami ni Johnny. Upang siguro'y matutunan ko ang katotohanang hindi si Kuya Jay ang huling lalaking pwede kong mahalin. Dati ko nang kakilala si Johnny sa aming barangay pero wala siyang dating sa akin dahil nga nasa puso ko si Kuya Jay. Pero nung araw na yon na gumawa kami ng lubi-lubi sa bahay nila sa pamamagitan ng kaibigan kong si B ay nakilala ko nga si Johnny. And few months later, umeksena na si Johnny. Hi Joe, pwede mo kitang ligawan? Ako naman gulat kasi nga hindi ko siya type. Huh? Bakit ako? Ang dami namang iba dyan mas maganda. Sabi ko para lang ma-discourage siya. Tsaka 15 pa lang ako, Kuya Johnny, no?
Kaya ano naman kung 15 ka pa lang? Ligawan pa lang naman kita. Hindi pa kita aasawahin. Bigla akong na-excite sa idea na may liligaw sa akin. Bagay na hindi ko kasi naranasan kay Kuya Jay na inibig ko ng lihim pero iba naman ang inibig. Sige. Sabi ko na lang kasabay ng curiosity sa isip ko kung paano kaya ang pakiramdam ng nililigawan. 4 na buwan naman siyang nanligaw nga. September 27, 2009 ay sinagot ko na siya kasi natutunan ko na rin talaga siya magustuhan dahil sa kanyang kabaitan, hindi lang sa akin kundi sa aking mga magulang. Liban dyan ay napakasipag ni Johnny. Halos araw-araw siya sa bukid nila. Ganun lang sa aming barangay. Maging masipag ka lang, responsable at magalang, mabait, sapat ng katangian para maibigan. At dahil nga dyan ay sinagot ko na nga si Johnny. Pero sinabi kong huwag muna niyang sasabihin kahit kanino. Sumang-ayon siya kaya ayon, nakapasok na nga siya sa buhay ko at siya ang unang relasyon ko. Unang relasyon ko nga si Johnny pero akala ko puro saya at kilig kasi nga mature siya kesa sa akin. 5 taon ang tanda sa akin ni Johnny, Kuya Bono. So akala ko ituturing niya akong parang baby niya pero nagkamali ako dahil the more pala na minamahal mo at nagtitiwala ka sa isang lalaki, the more ka namang masasaktan kahit sa maliit na bagay lang gaya ng selos. Isang araw, kinausap ako ni B. Jo, boyfriend mo na pala si Johnny? Nagulat ako sa sinabing yun ni B dahil usapan nga namin ni Johnny na huwag niyang ipagsasabi pero napilitan na rin akong umamin sa kaibigan ko. Oo, kami na ni Johnny. Nagtaka din ako sa reaction ni B na okay. Sinita ko si Johnny that same day. Ba't sinabi mo kay B na tayo na? Wala lang. Ha? Johnny, usapan natin huwag mong ipagsasabihin kahit kanino. Tinanong niya kasi ako kaya sinabi ko na. Bakit? Gusto mo bang maging sinungaling ako sa kaibigan mo pa? After a few days, nakita kong magkasama sina Edeth at Johnny. Hinatid ni Johnny si Edeth kahit wala namang dalang mabigat na bagay si Edeth para ihatid pa at ang lapit lang naman ang bahay nila. Nagselos ako pero pinalampas ko lang. Isang gabi, nagpaalam si Johnny na sasama daw siya sa bayaw niya sa sentro para magkaryada ng niyog. Napansin ko na bago ang kanyang sombrero. Biniro ko pa nga. Pahiram niyan. Ayaw niya. Tsaka na lang daw kasi gagamitin niya sa pagpunta nila sa sentro. Kinabukasan, dumating si B sa bahay namin. Inaaya niya ako sa kanila dahil wala daw siyang kasama sa bahay nila. Kaagad kong napansin ang hawak niyang sombrero, yung sombrero ni Johnny na bago. Agad ako nakadama ng inis. Sa akin hindi pinahiram, kay B ibinigay. Kay Johnny yan, di ba? Tanong ko. Sinikap kong kumalma kahit na ang totoo ay gusto ko nang kumalmot. Ay oo, kay Johnny to. Dumaan siya sa bahay kagabi. Nagpaalam na pupunta daw ng sentro para magtrabaho. Uuwi din siya bukas. Sumikdo na naman ang selos ko sa idea na mabuti pa kay B. Sinabi niya kung kailan siya uuwi pero sa akin na girlfriend niya, hindi. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay pinagdududahan ko ng may iba si Johnny maliban sa akin pero hinahayaan ko lang kasi duda lang naman. Pero kalaunan ay nalaman ko din ang totoo. Hindi lang pala talaga ako ang girlfriend niya kundi may 3 pa.
Buwan ng Marso, dinalaw namin ang kuya ko na nakapag-asawa ng taga Ilocos. Lingid sa kaalaman ko, kinausap pala ni Johnny ang tatay ko na sasama din siya sa amin sa Ilocos. Ang sabi ko, bakit yung sasama si Johnny, tay? Hayaan mo na. Pera naman niya ang gagastusin niya. Hindi na ako nag-react pero naging maligaya ako nakasama si Johnny sa lakad ng pamilya ko. Alam mo yon, parang noon pa lang talaga ay member na siya ng aming pamilya. Nagpiknik kami sa ilalim ng tulay sa Pagudpod at makaraan ng ilang araw ay umuwi na kami sa amin. Nadatnan naming pinaglalamayan na ang nanay ng kaibigan kong si Aisel. Makaraan ng libing, nagpunta naman ako sa bahay ng isang ate kong kapapanganak lang para maging alalay niya ako kasi nga hindi pa siya pwedeng magtrabaho. Noong sumunod na gabi, dumating si Johnny sa bahay ng ate ko. Nasorpresa ako, Kuya Bono. Yun ang ikinaganda nung wala pang cellphone. May mga surprises talaga. Yung bigla na lang darating yung taong inaasam mong darating. Kaya lang nakainom siya nung gabing yon na pinapasok ko siya sa pinto at bigla na lang akong hinagkan. Gulat ako kasi first kiss ko yon. 8 months na kami noon pero ni hawak sa kamay ay wala pang namagitan sa amin. Tapos bigla na lang may halikan. Kinilig ako of course pero hindi lang pala yon ang sorpresang dala ni Johnny nung gabing yon. Kumusta kan? Manong aldaw nga di ka nagawid Mailiw na kingkan. Sabi niya. Miss na raw niya ako kasi ilang araw na akong hindi umuuwi. Ang sumunod niyang sinabi ay nagdulot ng pagkagulat at pagkalito sa akin. Inisip ko pa nga nung una na joke lang na yon. Jo, magsama na tayo? Ano? Oo, magsama na tayo. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pero Johnny, hindi pa ako ready sa mga ganyan. Hindi mo ba ako kayang hintayan kahit isang taon lang? Kasagot-sagot sa akin ay, sige, kung ayaw mo, di kita pipilitin pero aalis na lang muna ako. Lalayo muna ako. Pakonsensyang sabi niya pero ang sagot ko, sorry Johnny pero di ko pa talaga kayang gawin ang gusto mo. Hindi na siya sumagot, umalis na lang siya at hindi ko siya pinigilan. Oo, immature pa talaga ako noon at yung desisyon ko ay hindi ko talaga pinag-isipan. Sinunod ko lang talaga yung damdamin ko na hindi pa talaga ako handa sa pag-asawa kasi nga 15 anyos pa lang ako at hindi ko nga kayang mahiwalay sa nanay ko. Hindi pa nga ako magaling sa mga gawaing bahay dahil bilang bunso, parang ini-spoil ako ng nanay ko or baka may pagkatamad talaga ako. Naalala ko pa nga, nung naroon pa kami sa una naming barangay, wala kaming poso. Doon kami nag-iigib sa balon malapit sa ilog. Kapag inutusan ako ng nanay ko na mag-igib ng inumin, hindi ako nagpupunta sa balon. Doon ako kumukuha ng tubig sa water jug ng ate ko na ang bahay ay nasa bandang ibaba lang ng bahay namin. Ginagawa ko yon kapag walang tao sa bahay ng ate ko. Akala ni nanay sa balon ako kumukuha ng tubig pero sinisimot ko lang pala ang water jug ng ate ko. And that night nga na nagsabi si Johnny na magsama na raw kami at sinabi kong ayaw ko pa, hindi talaga ako bothered. Oo, mahal ko siya pero takot pa ako sa ganong level ng relasyon. Kaya lang, nakikinig pa lang ate ko sa naging pag-uusap namin ni Johnny. Kinausap ako nung umalis na si Johnny. Ano, papayag ka ba sa gusto ni Johnny? Hindi ate. Masyado pa akong bata tsaka matatanggal ako sa tungkulin ko. Matitiwalag ako. Tama ka dyan, ading. Huwag ka muna mag-asawa. I-enjoy mo muna ang pagkadalaga mo at tsaka ang hirap ng buhay ngayon. Makakahanap ka pa ng mas higit kay Johnny. Makaraan ng ilang araw, pumunta naman ako sa isa ko pang ate. Ganon kasi ako pag namimiss ko sila. Umuwi ako sa kanila.
Doon ay nadatnan ko ang nanay at tatay ko sa bahay ng ate ko. Kinagabihan, nagtaka ako kung bakit naroon na naman si Johnny. Oh, ba't nandito ka? Casual kong tanong. Wala, gusto lang kitang makita. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay nag-usap-usap silang apat. Si nanay, tatay, asawa ng ate ko at si Johnny. Hindi ko sila naririnig kasi nasa loob ako kasama si Lynn, ang panganay na anak ng ate ko. After that, kinausap ako ng nanay ko at ang paksa ng usapan namin ay nagdulot sa akin ng lungkot at inis. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Panimula niya sabay upo sa tabi ko. Mula ngayon anak, kailangan mo nang baguhin ang sarili mo. Bakit po ba? Anong problema? Nagtatakang tanong ko. Mula ngayon anak, magsasama na kayo ni Johnny. Ha? Ano? Nay, okay ka lang? Ayoko pang mag-asawa, bata pa ako. Ayoko. Anak, makinig ka. Gusto mo bang mapunta si Johnny sa ibang babae? Kahit na, basta ayoko. Ayoko. Madiin kong sabi sabay iyak, Kuya Bono. Agad sumagi sa isip ko noon ang maglayas, kaya lang agad din akong pinanghinaan dahil sa tanong na saan ako pupunta. To cut the story short, wala akong gabing yun at ng mga sumunod ang sundin sa bahay ng ate ko, nagstay din si Johnny. Noong gabing yon, napitas ang aking bulaklak na tila nag-uumpisa pa nga lang na mamukadkad. Sa ganitong paraan kakwento, nagsimulang gumulong ang tadhana ng buhay ko. Nagsama na nga kami, nagtabi na sa tulugan kaya ako nasabing napitas ng di oras ang aking bulaklak na nagsisimula pa nga lamang na mamukadkad. Edad 15 ako, si Johnny ay 20. Kami ay pinagsama bilang mag-asawa. Nagsama nga kami ni Johnny kahit hindi pa kami kasal dahil nga hindi pa naman ako pwedeng makasal sa edad kong 15. At tama naman si nanay, mabait pala talaga si Johnny, masipag, mapagmahal na asawa. At dahil doon ay tuluyan na nga akong napamahal sa kanya. Makaraan ng ilang araw naming pagsasama sa bahay ng ate ko ay inuwi na ako ni Johnny sa kanila. Tanggap naman ako ng family niya liban sa nanay niya na mula pa nung boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Johnny ay pansin kong ayaw sa akin. Kaya naman sinabihan ko si Johnny na bumukod kami. Pero wala pa kaming gamit. May mga nagpahiram lang sa amin noon ng kaserola, kaldero, pinggan, baso, kutsara. At yung parang buhay prinsesa ko noon sa poder ng nanay ko ay dagli ang nagbago. Mahirap lang kami at nakatira pa sa baryo pero hindi talaga ako marunong noon sa lahat ng mga gawaing bahay. Maglinis at maghugas lang ang alam ko noon na siya lang namang kasing pinapagawa sa akin dati ng nanay ko. Magsaing ng bigas, ni minsan ay hindi pinagkatiwala sa akin ng aking nanay. Kaya first time ko pang naranasan yun nung magsama na kami ni Johnny. Sa isang maliit na bahay na yari sa tabla at luma ang butas-butas na yerong bubungan. Kapit-bahay namin ang mga magulang ni Johnny at ilang kapatid niyang may mga asawa na rin. Gayunpaman ay ginawa ko naman ang makakaya ko upang magampanan ang tungkulin ko bilang may bahay ni Johnny. Maraming sablay, halos lahat parang trial and error pero at least natututo sa bawat sablay ko.
Masaya pa rin naman Kuya Bono ang simula ng aking maagang pag-aasawa. Lubos ko ring naunawaan na kami ni Johnny ay dapat magtulungan. Kaya naman hindi lang ang mga gawaing bahay ang sinikap kong pag-aralan kundi maging ang mga trabahong bukid. Mag-araro at magkuliglig lang ang hindi ko natutunan. Lahat na ng trabahong bukid kaya ko, nagawa kong matutunan. Magsikka o magbunot ng punla ng palay, magtanim ng palay at mais, maggapas, magpitas ng mais, name it, kaya ko, kinaya ko. Yun lang talagang pag-aararo at pagsuyod gamit ang kuliglig o hand tractor ang hindi ko pinag-aralan. At sa pagsisikap at pagsisipag namin ni Johnny kakwento kahit papano'y nakaipon kami. Kaya kami nakabili ng yero na pamalit sa bubungan naming nagkakatulo kapag umuulan. Nakabili rin kami ng ilan pang gamit sa kusina. Hindi kami nanghingi ni pisong duling sa magulang namin Kuya Bono, magulang ko, magulang ni Johnny. Hindi kami nanghingi ng pera sa kanila. Never. Pero hindi namin tinatanggihan kapag nagbibigay sila ng palay na nakasako na siya naman naming ipapakono para maging bigas namin. Mahirap na masaya. Alam mo yung mga mumunting bagay na nabibili namin sa sarili naming pagsisikap ay iba ang dulot na saya. Kahit mga mumurahing gamit sa bahay, talagang pinapahalagahan ko. Inaalagaan ko kasi bunga yon ng paghihirap at pagsisikap namin. Sabi ko pa nga noon, ganito palang may asawa. Lahat ng bagay na gusto mo, kailangan mong pagpaguran. Makaraan ng 3 buwan ng pagsasama namin ni Johnny, buwan ng Mayo noon ay may nadama akong pagbabago sa sarili ko at maging kay Johnny. Naging mainitin ang ulo ko, naging antukin, laging tinatamad at madalas ay walang ganang kumain. Sa mga misis dyan, alam nyo na kung ano ito. Yes, nagbunga kaagad ang pag-iibigan namin ni Johnny. Kaya lang, noon nga din sumabay ang pagpabago kay Johnny. Naging barkadista siya, naging lasenggo, naging sugarol. Isang araw, 12:00 ng tanghali noon at 7 months na ang tiyan ko, dumating si Johnny galing ng bukid, galit na galit. Bagay na pinagtaka ko dahil sa level ng galit niya ay parang may kasalanan akong mabigat. Ang sabi niya, agrobot ka na may kadyabangkag, agsakdo ka ken agsibog ka timula. Sa Tagalog, magbihis ka at sumama ka sa tumana, mag-igib ka at magdilig ka ng mga tanim. Nagrason ako dahil parang wala siya sa katwiran. 12:00 ng tanghali, magdidilig. Bukas na lang Johnny, tanghaling tapat to. Mamamatay lang yung tanim, sayang. Pero ang sagot niya, sasama ka sa ayaw at gusto mo. Tadila tagor uray ti manabtog ti ammom. Wala na akong nagawa kundi sumama para lang walang away kasi that time Kuya Bono ay sinasaktan na talaga niya ako kahit buntis ako. Naging bungangera din naman talaga ako at alam kong nakakapagpakulo ng dugo niya kapag nagiging talakera ako. Wala eh. Yun lang ang alam kong panlaban sa kanya, yung bunganga ko. Katirikan ng araw noon, nag-iigib ako ng tubig, nagdidilig ng mga pananim naming gulay. 7 months ang tiyan ko. Sobrang napakainit ng araw noon pero wala akong choice kundi tapusin ang gawaing inubliga sa akin ni Johnny. Naging napakahimbing tuloy ng tulog ko kinagabihan dahil sa matinding pagod pero nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw dahil naiihi ako.
Ginising ko si Johnny upang samahan ako. Nasa labas kasi ng bahay ang aming palikuran. Pag-upo ko, biglang may lumabas na parang tubig. Hindi ihi o siguro may kasamang ihi. Kaya lang napansin ko may halo ding dugo na pakonti-konti. Pagbalik namin ng bahay ay muli akong nahiga, pero yung tiyan ko humilab sa sobrang sakit. Hindi nagtagal naramdaman kong ang daming lumabas sa puwerta ko. Nung tingnan ko, puro dugo, buo-buo, may itim na dugo na parang naluto. Dinala ako sa ospital 10:00 ng umaga dahil walang lubay ang pagdurugo ko. Agad akong inasikaso ng staff ng ospital dahil napakaputla ko na raw at hinang-hina na ako. Noong dumating ang doktor ay agad niya akong sinuri at ginawa ang parang pagpapaanak sa akin. Pero pagkatapos noon ay ang kanyang malungkot na balitang nawala sa akin ang baby boy ko. Inasahan ko naman na doon talaga pupunta yon matapos ng ilang oras kong pagdurusa at pagdurugo. Pero ang tanong sa akin ng doktor na ano daw ba kasi ang ginawa ko na siyang dahilan para mangyari sa akin yon, hindi ako sumagot sa doktor pero umiiyak sa galit ang loob ko dahil nasa kwartong iyon ang taong sinisisi ko kung bakit nalaglag ang baby ko. Sayang, nakita nila ang baby ko. Si Johnny ang nag-uwi sa kanyang walang buhay na katawan, inilibing sa amin. Guwapo daw at kulot. Nakakapanghinayang pero ano pang magagawa ko? Nangyari na ang nangyari. Pero kahit kailan, hindi ko makakalimutan yun. Na sana may panganay ako. Na sana nabuhay kung hindi lang tarantado ang napili ng mga magulang ko na mapangasawa ko. December 2010, buntis ulit ako. At noon, sa unang pagkakataon, nilabanan ko si Johnny. Lasing siya that time, ako naman ang galit at binungangaan ko siya. Narindi siya. Hinawi niya yung tray na may laman ng mga babasaging baso, yung mga basong alagang-alaga ko. Basag lahat. Then, lumakad siya palabas ng pinto. Sa grabing galit ko, sinunggaban ko yung thermos na kanina ko lang pinuno ng mainit na tubig. Ibinato ko sa kanya, pero hindi siya tinamaan kasi nakalabas na siya. Tumama ang thermos sa dingding at sa binti ko natapon ng mainit na tubig. Mabuti na lang at nakapadyama ako noon kung hindi, lapnos sana ang binti ko. Nilayasan ko siya nung araw na yon. Nagpunta ako sa bahay ng magulang ko. Nung mausawan siya, pinuntahan niya ako, sinuyo pero hindi ako nagpasuyo. Makalipas ng ilang araw na panunuyo niya, sumama na rin ako dahil lumamig na rin noon ang ulo ko. Kaya lang ganun pa rin siya, palainom pa rin at sugarol, at nasusulsulan pa siya ng nanay niya. Noon nagsimulang lalong bumaba ang respeto ko sa biyanan kong babae kakwento, lalo na nung sabihin niyang malas daw ang pinagbubuntis ko. Dahil lang sa hindi maganda ang ani noon. Tagtuyot kasi pero sa anak ko isinisi ang kamalasan daw sa mahinang ani. Well, ganun kasi sa amin. May paniniwalang nasa pinagbubuntis ang malas o swerte sa ani. Pero nung sabihin nyo ng biyanan ko, nakaharap pa si Johnny pero hindi man lang siya umimik para ipagtanggol ang baby sa sinapupunan ko. Noong mga panahong yon, ang nag-iisang excitement sa buhay ko, kakwento, ay yung inaasahan kong pagsilang ko ng baby ko. I'm sure lahat siguro ng ina, ganon ang damdamin, ang maisilang ang anak sa sinapupunan.
Excited ka, ang dami mong plano, ang dami mong pangarap. Pero nasasaktan ako noon dahil si Johnny ay walang malasakit kahit sa pinagbubuntis ko man lang sana. At may galit akong tinago para sa biyanan ko dahil sa pagtawag niyang malas yung pinagbubuntis ko. Si Johnny, nakitanim ng saging sa kaibigan niya. Binayaran siya ng 2,500 pesos at isang pirasong biik. Ang biyanan kong babae nangailangan ng pera. Si Johnny, ibinigay niya yung buong buo na 2,500 at inutusan pa siya ng biyanan ko na ibenta na lang yung biik dahil kulang pa daw ang pera sa kailangan niya. Ang biik na yon, aalagaan sana namin at saka ibibenta para may magastos kami sa panahon na magtatanim kami ng mais. Pero nabenta nga yung biik dahil kailangan ng biyanan ko ng pera. Sumama ng husto ang loob ko noon dahil lahat ng perang nahawakan ni Johnny, ibinigay niya lahat-lahat sa biyanan ko. Ni hindi siya naglaan para sa panganganak ko. Isinilang ko si Princess sa bahay ng hipag ko na siya kong tinakbuhan nung humilab biglang tiyan ko kasi mag-isa ako sa bahay noon, wala si Johnny. Nagpaalam siyang aalis sila pero pinigilan ko siya kasi sabi nga ng hilot ay hindi na aabot ng katapusan manganganak na ako. Pero umalis pa rin siya at wala akong nagawa kaya nung time na mag-labor ako, mag-isa ko sa bahay namin. Pero yun nga, sinikap ko makarating sa bahay ng hipag ko. That time ay sasamba sana siya pero hindi na siya tumuloy dahil nga nataranta na siyang pumunta sa kapitbahay naming manghihilot. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay naman ang biyanan kong lalaki ng manok na malapit ng mangitlog. Yun ang iniluto ng hipag ko dahil talagang nanghina ako sa panganganak. Pero mabuti na lang at nasa 30 minutes lang ang aking pagli-labor. Walang-wala yun kumpara sa hirap ko nung makunan ako para sana sa panganay ko. Kinabukasan Kuya Bono dumating sina Johnny at inuwinan niya kami ng anak ko sa bahay namin. Noon ko kakwento na pagtanto ang hirap ng maagang pag-aasawa sa mahirap at irresponsableng lalaki. Kapapanganak ko, umalis si Johnny. Kami lang ng baby ko sa bahay dahil kapitbahay ko naman daw ang biyanan ko at mga kapatid niya. Yung biyanan kong babae, binigyan ako ng ulam na dinengdeng, yung sari-saring gulay na may sabaw at nilagyan ng bagong. Wala akong choice kaya kinain ko na lang, kasabay ng bahaw na kanin. Noong time na yon ay hindi pa alam ng nanay ko na nanganak na ako. Kasi hindi na sila sa barangay ni na Johnny nakatira. Bumalik si nanay sa barangay na pinanggalingan namin nung una. Pero nung malaman niya na nanganak na ako ay sumugod siya sa amin at sobra siyang naawa sa kalagayan ko. Noon siya umiyak sa paghingi ng tawad sa akin. Anak, patawarin mo ako dahil ako ang naglagay sa iyo sa sitwasyon na yan. Kung pinakinggan ko sana ang pagtutol mo noon sa pakikipag-asawa kay Johnny, hindi mo sana naranasan ang mga ito. Awa at inis ang naging dahilan ng pagluha ng nanay ko dahil alam niya na bawal ang dinengdeng o kahit anong pagkain may bagong sa bagong panganak. At alam din siyempre ng biyanan kong babae yun pero tila sinadya pa akong pakainin talaga ng dinengdeng. Liban doon, siyempre naalala din ng nanay ko yung matinding paghihirap ko nung makunan ako sa unang baby ko sana. Kaya naman talagang lusaw ang puso ng ina ko noon sa pagsisisi dahil siya ang nagdesisyon para makipag-asawa ako kay Johnny. Pero sa totoo lang Kuya Bono, never kong sinisi si nanay tungkol doon. Sinikap kong panindigan ang pakikipag-asawa ko kay Johnny kasi hindi naman din talaga kami magsasama ni Johnny kung hindi ako pumayag, diba? Maraming hirap ang dinanas ko sa piling ni Johnny pero never ako nagreklamo sa nanay ko.
Never ko siyang sinisi, never kong sinambit sa kanya ang mga salitang kasalanan mo ito dahil pinaasawa mo ako kay Johnny. Never lumabas ang mga salitang ito sa bibig ko. Kaso nga, naging matindi ang awa ko para sa sarili ko at sa baby girl ko nung kapapanganak ko pa lang kasi kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay. Oo, kapitbahay nga namin ang biyanan ko pero malamig na kanin at dinengdeng ang binibigay sa akin na pagkain na kinakain ko na lang din dahil wala namang choice. At iyon ang sobrang ikinagalit ng nanay ko dahil bawal nga daw ang may bagoong na pagkain sa bagong panganak. Kahit sinong nanay magagalit sa pagtrato ng kanyang balae sa mahal niyang anak pero yung galit ng nanay ko sa biyanan ko na-convert sa pagsisisi niya sa sarili niya dahil in the first place nga naman, hindi niya magiging balae ang nanay ni Johnny kung hindi niya ako pinaasawa kay Johnny. Iniyak na lang ni nanay noon ang malubha niyang pagsisisi pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat, Kuya Bono. Patikim pa lang yon sa kawawa kong ina dahil ang sanhi pa nga ng kanyang pagkamatay ay konsumisyon dahil sa lalaking ipinaasawa niya sa akin. Dumaan ang mga araw, buwan, taon, and yes, kami pa rin ni Johnny noong 2 years old ng panganay kong si Princess. Nag-ani kami ng mais noon at binilin ako ni Johnny na bandang 3:00 ng hapon, bibili ako ng merienda nila at dalhin ko sa pavement kung saan sila magbibilad ng mais. Yung bilaran ng palay at mais na pinagawa ng barangay, sa tabi nun ay may kubo na may dingding. Bago nga pumatak ang 3:00 ay umalis na ako ng bahay upang bumili ng merienda ng mga nagbilad ng mais namin, sina Johnny at mga kaibigan niya. Kaya lang, hindi ko alam kung ilan sila, kaya nagpunta ako sa pavement para bilangin sila upang alam ko din kung ilan ang bibilin kong merienda. Pero nagtaka ako dahil walang mais na nakalatag sa pavement. Pero may ingay na mga lalaki at babae sa kubo na pinasok ko at doon ay nadatnan ko sina Johnny, nag-iinuman, nagsusugal. At kung umapoy sana ako sa sobrang galit ng oras na yon, baka nasunog sana ang kubo, natupok sana sina Johnny, pati ang babae niyang si V. Si V na siyang nadatnan kong katabi niya noon habang nagsusugal sila at umiinom ng alak. At ni isang butil ng mais namin walang nabilad. Dati pa, alam ko na naging girlfriend din ni Johnny si B, pati sina Edeth at Jane. Pinagsabay-sabay kami ni Johnny noon pero that time na madatnan ko sila sa kubo sa ganong ayos, naging sukdulan na rin ang galit ko pero hindi pa rin ako nag-iskandalo. Sinikap ko pa rin ang kumalma dahil nga hindi lang kami ni Johnny ang naroon. Gulat silang lahat nung pumasok ako ng kubo. Si Johnny tatayo sana pero initusan ko siyang umupo. Umupo ka lang, Johnny. Hindi naman ako nagpunta dito para mang-istorbo sa ginagawa nyo. Tatanungin ko lang sana kung ilang merienda ang bibilin ko kaso hindi ka naman pala nagbilad ng mais. Pagkasabi ko ng Kuya Bono, umalis na ako. Uminga na lang ako ng malalim habang humahakbang pauwi at pilit parang nilalabanan ng emosyon ko. Lihim pa akong natuwa at nagpasalamat dahil naiwasan kong makagawa ng iskandalo. Pero kinagabihan, ako pa ang iniskandalo ni Johnny. Dumating siya 9:00 ng gabi, nakainom. Galit na galit dahil pinahiya ko daw siya sa kubo. Nagwala ulit siya, nagbasag na mga gamit na madampot niya. Nag-away kami,
Kahit karga-karga noon ang 2 taong gulang kong anak na si Princess, sinasaktan pa rin ako ni Johnny. Gusto niyang bitawan ko ang anak ko para mas maisagad niya ang pananakit sa akin, pero hindi ko binigay sa kanyang anak ko. Kahit inaagaw niya sa akin. Umiiyak na yung anak ko hanggang sa binitawan na rin siya ni Johnny. Yumakap sa akin ang anak ko habang umiiyak. Sinampal pa rin ako ni Johnny tapos umalis siya. Pero habang palabas siya ng pinto ay nag-iwan siya ng salitang hanggang ngayon ay hindi mabura-bura sa utak ko. Pangit! Akala mo naman maganda ka? Hoy! Di hamak na mas maganda sa'yo si B. Tandaan mo yan! Kakwento, never akong pinagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko. Pero never silang nagtangka na saktan si Johnny para iganti ako. Kinakausap lang nila si Johnny. Pinagpapangako na hindi na uulit ang saktan ako, pero ang pangako ni Johnny, nakakalimutan niya kapag lasing na siya. Kinaumagahan matapos ng pag-aaway namin ay nakita ko siyang tulog sa aming kusina. That time, hindi pa rin nawawala ang pagsisisi ko na siya ang kasama ko sa bahay na yon. Makaraan ng ilang linggo, nagpa siya akong umalis kasama ang anak ko. Nagpunta kami ng Ilocos, sa kuya kong nakapag-asawa ng taga roon. Nakapagbenta na kami ng mais noon at mabuti na lang at nakakupit ako ng 4,000 pesos kasi yung pinagbentahan, kinuha lahat ni Johnny. Ang maganda naman kay Johnny, kakwento, ay hindi siya nagko-compute ng mga expenses. Kung ano lang yung makita niyang natirang pera, yun lang ang pakikialaman niya. 3 buwan kami sa Ilocos. Noon ko naramdaman na buntis ulit ako. Dumating ang nanay ko noon upang sunduin ako at syempre upang utusang umuwi kay Johnny. Sumama naman ako pero pagdating namin sa amin ay hindi kami dumiretso sa barangay namin ni Johnny. Doon muna kami sa kabilang barangay kung saan na noon nakatira ang magulang ko. Doon kami pinuntahan ni Johnny at muli akong sinuyo sa pamamagitan ng mga magagandang salita at mga pangako na in fairness ay natupad naman niya hanggang sa manganak ulit ako. Lalaki naman ang isinilang ko, Kuya Bono, at pinangalanan ko itong JR. Kaya lang, 3 months pa lang si JR ay sinubok na naman ng Diyos ang pananalig ko sa kanya. Nagkasakit si JR. Akala ko normal na ubo lang. Kaso, hindi siya makahinga kaya dinala ko sa ospital. Yun pala, nababalot na ng plema ang kanyang baga. 1 linggo kami sa ospital at nung araw na uuwi na kami, yung sinakyan naming tricycle ay kilala namin at may dala siyang chika. Saan pupunta yung asawa mo, Jo? Kasama niya yung pamangkin niya at kapatid niya. Nagtaka ako dahil walang paalam sa akin si Johnny. Sa hipag ko pa nalaman na nagpunta sila ng Tugigaraw. May kukunin lang daw pero hindi alam ng hipag ko kung ano yung kukunin na yon. Dahil doon ay sumama lang muna kaming mag-iina kay nanay. Makaraan ng ilang araw, muling umatake ang sakit ni JR. Hindi na naman makahinga. Naalarma kami, sobrang natakot at nanghina ako sa nakita kong itsura ng anak ko. Nakatirik na ang mga mata, nangingitim na ang balat at labi. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lang at magmakaawa sa anak ko. Anak, lumaban ka please. Huwag mo akong iiwan. Andito lang kami ng ate mo, lolo mo, lola mo. Lumaban ka anak, please. Nung sandaling yon, dumating ang lalaking manugang ng kapitbahay naming manghihilot.
At ang lalaking yon ay aktibong tagapaglingkod naman ng kanilang kapilya. Hindi sila INC, Kuya Bono, pero hinayaan ko siyang gawin ang dapat niyang gawin dahil desperado na ako sa tulong o himala para sa anak ko. Hinawakan niya ang ulo ng anak ko, dinasalan niya, Kuya Bono. Magkaiba kami ng relihiyon at sa amin bawal talaga ang mga ganon, pero habang pinagmamasdan ko ang katawan ng anak ko na noon ay 3 months old pa lang, at nababalot ng takot ang puso ko na mawawala sa akin ang anak ko, kahit kanino sasamba ako, mabuhay lang ang anak ko. Nasa 10 minuto na siyang hindi humihinga, maitim na mga labi ang balat, pero bigla itong gumalaw matapos itong madasalan ng aming kapitbahay. Napakalakas ng iyak ko na makita kong okay na ang anak ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa himalang iginawad niya sa aking anak. Pero imaginin ninyo, habang nasa ganong sitwasyon ako, kasama ang nanay ko at ang kapitbahay naming manghihilot at ang kanyang manugang na iba ang relihiyon, down na down kami. Malungkot, takot, natatakot na baka mawala ang anak ko. Imaginin ninyo yon. Sa eksenang yon, wala si Johnny. Sa napakaalanganing sitwasyong yon, ako lang ulit. Si Johnny, wala. Dinala pa rin namin ni nanay si JR sa ospital. Doon ko na lamang bronchopneumonia ang sakit ng anak ko. Gumaling siya, kaya lang nabigyan ko siya ng pangit na palayaw, bugsot. Ilocano yon na ang ibig sabihin ay nalagutan ng hininga. Nasa ospital pa kami nung dumating naman sina Johnny at kuya niya na kagagaling lang ng Tuguegarao, at sa ospital sila dumiretso. Nakasalubong ko sila sa harap ng ospital dahil noon ay lumabas naman ako para bumili ng gamot. "Kumusta Jay Ubeng? Anyati kwarto na?" Tanong nila, pero hindi ko sila nilingon man lang dahil sa matinding galit ko kay Johnny. Dumiretso ako sa butika na parang hindi ko sila nakita. Makalipas ng ilang araw ay magaling na ang anak ko. Sumapit ang buwan ng Marso, nakaanin na ulit sina Johnny. Magbibilad na naman ng mais pero hindi na ako sumama kasi nga nakatutok ako sa baby ko. Kinabukasan ay hinakot na ang mga nabilad naming mais para maibenta. 9:00 na ng gabi, nung araw na yon ay dumating si Johnny, galit na galit, at ang kwento niya ay napaaway daw siya at nahampas niya ng bakal ang ulo ng kaaway niya. Ang hindi ko mawari ay bakit pati sa akin galit siya. Dumating sa puntong sinaktan na naman niya ako, suntok sa braso, likod, umiiwas siyang makatama sa mukha ko dahil ayaw niyang maibidensya sa pagmamaltrato niya sa akin. Kinabukasan nun, binulaga siya ng sumon mula sa barangay. Pinabarangay siya ng nabiktima niya sa away, at ang ending, yung 30,000 pesos na napagbentahan niya ng mais, napunta sa kanyang biktima. Ganon kabagsik ang karma noon kay Johnny sa mga gawaing hindi niya pinag-iisipan. Ang masaklap, damay kaming mag-iina. Nilayasan ko ulit siya noon. Nagpunta naman kami sa auntie ko sa Tabuk, Kalinga. 6 months kami doon kakwento. Umuwi lang kami dahil nagkasakit ang tatay ko. At noon, ibinugaw na naman ako ng nanay ko kay Johnny, kaya nabalik ulit kami sa poder ni Johnny. At gaya ng dati, tinupad din niya ang mga pangako niya. Umiwas na sa barkada at sugal, pero ang alak, hindi niya madaling naiwasan.
Okay na rin kasi naiwasan din niya akong bugbugin kapag nakakainom siya. Gusto kong umasa noon na sana tuluyan na siyang magbabago, pero sa totoo lang, nadala na ako sa kanya. Lihim na lang akong nagpasalamat noon dahil nasa remission ng mga katarantaduhan niya. October 2016, bago ko isilang ang aking bunso ay nagpakasal na kami ni Johnny. 22 na ako noon, 27 siya. Siguro natatawa kayo. 7 taon akong nagdudusa sa piling niya pero nagpakasal pa rin ako. Pero sa totoo lang, maayos naman na kami noon kaso nagka-problema 2 months after akong manganak. December, nagkasakit si Johnny na operahan sa appendicitis. Kaya naman yung kinita sa ani ng mais, napunta sa ospital. Hirap pa nun, hindi pa siya makapagtrabaho sa bukid kaya ako ang napasubo sa mga gawain. Kaysa naman kasi matenga ang kakaiso ng kabuhayan namin. Sa pagkagaling ko ng bukid, trabahong bahay naman. Daig ko pa ang kalabaw na inahin dahil may 3 nga akong anak. Gayon pa man na hindi ako nagreklamo at hindi ako nagpakita ng kahinaan. Nasaktan lang ako ng bahagya noon dahil kinailangang mahinto ang anak kong nasa preschool dahil walang magbabantay sa kanya sa eskwela kasi nga nasa bukid ako. May pangarap kasi ako para sa mga anak ko kakwento. Gusto ko sila makatapos ng pag-aaral upang hindi nila danasin ang buhay na dinanas at dinaranas ko. December 24 that same year, naoperahan si Johnny, na-stroke naman si tatay sa kanila, doon siya na-confine. Pero napagkasundoan namin na ilipat siya sa ospital sa amin kaya ayon, nagkasabay sila ng asawa ko sa ospital. Kaya lang si tatay, hindi na gumaling. Nawalan na siya ng tuluyan sa amin. Mabuting ama ang aming tatay at sobrang mapagmahal na lolo sa aking mga anak, ngunit gaano man kasakit ay kailangang tanggaping binawi na siya sa amin. Si Johnny naman ay tuluyan ng gumaling kaya lang bumalik siya sa dati niyang bisyo at gawi kapag nalalasing. Mas malala pa kaysa dati. Gabi-gabi halos akong umiiyak noon. Natatakot akong matulog sa gabi dahil baka hindi na ako magising kasi nagdadala siya ng itak, panabas o palakol sa higaan niya. Salita siya ng salita, halos puro mura. Papatayin daw niya kaming mag-iina. Susunugin daw niya ang bahay namin para matupok kaming lahat. May isang araw pa noon na bigla niyang inihampas sa akin ang itak niya sa likod ko. Hindi ko alam ang tamang Tagalog noon. Sa Ilocano ay dinapig. Hanggang ngayon ay buhay na buhay ang bakas ng itak sa likod ko. Noong mga panahong yon, alam kong hindi na talaga sapat ang dasal para masolusyonan ang miserableng buhay ko. Kaya nag-isip ako. Nagtangka akong mag-abroad noong 2019 pero hindi ako natuloy dahil kulang ang dokumento ko. Panahon ng pandemic, siguro dyan sa mga lugar ninyo ay payapa at tahimik pero sa amin, walang pinipiling araw ang pananakit sa akin ni Johnny. Kahit abala ako sa trabaho ko, bigla na lang dadapo ang palad niya sa mukha ko. Maaring nagtataka kayo kung bakit ganon si Johnny. Ito ang sagot. Sinusulsulan siya ng magulang niya na may lalaki daw ako.
Ako na may 3 anak, ako na mistulang kalabaw sa pagtatrabaho, may lalaki daw ako. God is watching. Malinis ang konsensya ko noon, pero hindi na masyado ngayon. January 2022, ang kaluwagan sa puso at isip ay dumapo sa akin. Yun ay noong mag-flight ako patungong Saudi Arabia upang manilbihan bilang domestic helper. Matagal kong inasam-asam yun kakwento. Hindi lang upang makaahon kahit papano sa buhay kundi higit sa lahat. Upang mailayo ko naman ang katawan ko mula sa mga pasakit at pananakit sa akin ni Johnny. Yes, yun ang mas mabigat kong dahilan ng pag-a-abroad pero sa aking paglayo mula sa kanila ay nagawan ko pa ng pabor si Johnny. Sa kanya ko inihabilin ang mga anak ko. Sabi ko kahit hindi na siya magtrabaho, di ba? Kasi yung 30K na kita sa mais na tinatrabaho ng ilang buwan, 1 buwan ko lang halos kikitain sa pagkakatulong. Buong sweldo ko kakwento, pinapadala ko para sa kanila pero yon ay napakalaking pagkakamali. Ang magtiwalang muli kay Johnny ay isang malaking pagkakamali. Naging kaawa-awa ang mga anak ko dahil dumarating sila sa puntong wala silang makain at magamit sa eskwela dahil ang perang dapat para sa kanila ay nalulustay ni Johnny sa alak at sugal at sa babae. Pumanaw ang nanay ko kakwento, nasa Saudi ako. Mabuti na lang at pinayagan ako ng amo ko na makauwi ng kahit hindi pa tapos ang kontrata ko. Ang kawawa kong ina, namatay sa konsumisyon dahil sa mga pinaggagawa ni Johnny sa amin, sa akin at sa mga anak ko. Nakikita kasi ni nanay ang mga pagdurusa namin. Ako nagkatulong, nagpaalila sa mga Arabo. Ang mga apo niya nahihirapan, samantalang ang lalaking pilit niyang ibinugaw sa akin ay nagpapakasasa sa kagaguhan. So wala na si nanay, wala na rin si tatay at si Johnny ay isang sumpa sa buhay ko. Noong graduation ng bunso ko sa kinder, nagpunta kami sa bayan upang bumili ng mga gamit niya sa graduation. Pag-uwi namin, nadatnan naming lasing si Johnny at hindi pa nakakapagluto. Natural, nagalit ako. Nag-away kami at nauwi yon sa pagtatangka niyang saksakin ako. Mabuti na lang at sumigaw ang 3 anak ko at pinagtulungan siyang itulak palayo sa akin. Ang sabi niya sa harap mismo ng mga anak ko, "Nakayat mo, talipasik, tabiyag mo, o kininam?" Hanggang ngayon, nandito na ako sa UAE ay kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko ang tagpong yun na muntikan na niya akong mapatay sa harap ng mga anak namin. Kung namatay ako noon, paano na kaya mga anak ko ngayon?
Noong 1 taon na ako dito sa UAE, may balita na namang nakarating sa akin mula sa pamangkin ko. Auntie, yung asawa mo may iba na naman, yung taga-kabilang baryo. Hindi ko pinalagpas yun kakwento. Tumawag ako sa anak ko at inutusan ko siyang ibigay ang cellphone sa ama nila. Johnny, totoo ba? Ang alin? Kailan ka ba magtitanong, Johnny? Sabi ko sa iyo noon, last chance mo na yan, pero bakit inuulit mo pa din? Ano ba ako sa iyo? Lahat ng sahod ko pinapadala ko sa inyo, pero bakit hindi mo makita ang lahat ng yan? Sabihin mo sa akin ngayon, totoo ba ha? Wala akong ginawa kundi sundin lahat ng gusto mo. Umikot ang mundo ko sa iyo. Tinanggalan ko ang sarili ko ng pride. 14 years na naging sunod-sunuron ako sa iyo, Johnny. Kulang pa ba yun, ha? Bakit mo ako ginaganito? Buong buhay ko wala akong ginawa kundi intindihin ka kahit kulang na lang patayin mo ako. Pero bakit? Bakit ngayon may babae ka na naman daw? Magsabi ka ng totoo. Saglit siyang natahimik, Kuya Bono, at nung magsalita ay ganito ang sinabi niya sa harap ng mga anak namin. Patawarin mo ako. Hindi na ako uulit. Last na to. Natangay lang ako sa kanya at sobrang lasing lang ako noon. Tangina, lasing ka lang, paulit-ulit ang nangyari sa inyo. Wala akong pakialam sa pamilya mo, hayop ka. Di ka na naawa sa mga bata. Mula ngayon, Johnny, tandaan mo ito, putang ina mo. Wala ka nang aasahan sa akin. Tandaan mo yan. Sa sobrang sama ng loob ko kakwento dahil sa pagkakatanto ko nga na napakahabang panahon ng kalbaryo at miserableng buhay sa piling niya, nakagawa na rin ako ng masama. Kaya nasabi ko kanina na dati lang malinis ang konsensya ko, pero hindi na masyado ngayon. Hindi ba naman ganun kadumi pero may bahid na kahit papano. Nagawa kong gantihan si Johnny sa pamamagitan ng Pakistani. Siya ang driver namin noon sa una kong amo. Matagal ko nang alam na may gusto siya sa akin. Nanligaw nga, Pakistani style, pero dati hindi ko siya pinapansin kasi nga ayokong usigin ako ng konsensya ko. Pero dahil sa walang sawang pananakit ni Johnny sa damdamin ko, na-curious ako kung paano ba ang gumanti. Sinagot ko si Pakistani kahit wala akong feelings para sa kanya. Akala niya totoong mahal ko siya. Kapag may ipapabili ako sa kanya, ayaw niyang tanggapin ang pera ko. Bahagi ng trabaho ko ang paghatid sundo sa anak ng amo ko at si Pakistani ang driver ko, kaya yes, nagkaroon kami ng mga intimate moments na labag sa loob ko, halik, yakap, at dala na rin siguro ng pananabik ng katawang lupa ko ay muntikon ko na rin maibigay ang katawan ko sa kanya. Nandun na kami noon sa puntong magtatalik na, pero nahimasmasan ako bigla. Parang biglang nag-flash sa utak ko ang mga mukha ng mga anak ko. Maliban sa kagustuhan kong makaiwas kay Pakistani ay talagang nahirapan din ako doon sa unang amo ko dito sa UAE. Halos walang pahinga, talagang kalabawan ng trabaho. Nagpaalam ako sa amo kong lumipat at hindi naman ito nakatanggi. Dito sa aking bagong employer, mas maayos at okay pa sa kanya na yearly kami makakauwi dyan sa Pilipinas at sagot pa nila ang plane ticket. Excited akong umuwi para sa mga anak ko. Pero kay Johnny, wala na ni isang hibla ng balahibo ko ang tumatayo para sa kanya. Maisip ko pa lang siya, parang sinasampal na ako ng katangahan ko sa pagpayag na makasama siya ng napakatagal na panahon na puno ng kalbaryo. Kamakailan lang ay tumawag siya.
Nagsusumamo na huwag ko daw siyang tuluyang hiwalayan. Kung ikaw kakwento ang magdedesisyon, another chance pa ba? Ganito ang sumamo niya. Patawarin mo ako. Huwag mo akong hiwalayan. Di ko kaya. Handa ako magbago. Bumalik ka lang sa akin. Parang awa mo na. Naiyak ako, hindi dahil sa awa o ano paman, kundi dahil sa gigil. Ang gusto mo, Johnny, kakalimutan ko na lang lahat ng ginawa mo? Ganon na lang makadali yun, ha? Hindi lang isa, 2, 3, 4, kundi pa ulit-ulit na pinatawad kita. Inintindi, pero anong ginawa mo? Inabuso mo ang kabaitan ko, ang pagmamahal ko sa'yo. Binaliwala mo ako. Ipinakita at ipinadama mo sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa'yo. Ngayon, yung sinasabi mong magbabago ka na, gusto mong paniwalaan ko? Kung gusto mo akong bumalik sa'yo, magbago ka muna. Yung pagbabago na totoo at panghabang buhay, hindi yung panandalian lang. Tama na yung pagmumukhang tanga ko sa'yo, Johnny. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako makikinig sa'yo. Sa totoo lang kakwento, wala akong maramdaman kahit konting awa sa kanya. Alam nyo ba, nung nakaraang bagong taon na sineselebrate din namin mga iglesia, tumawag ako sa mga anak ko at sobra akong naawa sa kanila. Nakakaiyak ang itsura nila. Magkakatabi sila sa harap ng lamesa at sa lamesa nakalagay doon ay kanin at itlog. Sila lang 3, wala ang ama nila. Nagpadala ako noon ng pambili nila ng panghanda pero walang binili si Johnny. Napaluha talaga ako noon lalo na nung magsalita ang panganay kong si Princess. Ma, kailan ka uuwi? Sana matapos na ang kontrata mo para makauwi ka na. Kailangan ka namin dito. Para na kami mga ulilong lubos dito. Andito nga ang papa namin pero pinababayaan naman niya kami. Ma, kaya nating mabuhay kahit mahirap lang tayo basta sama-sama tayo dito. Nung ini-edit ko itong kwento ko, hindi ko na iwasang maalala ang mga magulang ko. Bigla akong naghangad na sana magparamdam sila sa akin kahit sa panaginip lang. Tanungin ako kung kumusta na ako, papayuhan ako na huwag magpatalo sa mga pagsubok at problema. Kaya lang ito ang realidad. Wala na sila at nag-iisa ako sa laban na to. Yung anak kong panganay, na ngayon ay 14 years old na, sinusuyo pa akong balikan ng tatay nila para daw mabuo kami. Wala naman ako makitang pagbabago kay Johnny. Buong buhay ko, sumunod ako sa ibang tao. Ngayon pa nga lang ako sumusunod sa sarili kong desisyon pero heto nga't hindi pa rin ako sigurado. May point ba ang anak ko sa kagustuhan niyang mabuo kami? Tama ba na pagbigyan kong muli si Johnny? Itong buhay ko, inilalaan ko na lang sa mga anak ko. Ayaw ko silang magaya sa akin. Ayaw kong pagdaanan nila ang mga pinagdadaanan ko. Maalala ko lang nung pandemic, kaming 4 ng mga anak ko, pakiramdam ko nag-positive kami sa COVID pero hindi kami nagpa-doktor dahil ayaw kong i-quarantine kami. Dinaan lang namin sa paracetamol at pagpapaaraw-araw-araw. Awa ng Diyos, naging okay naman kami. Hiling ko lang talaga sa Diyos na sana bigyan ako ng kalakasan at mahabang buhay para mabantayan ko pa ang mga anak ko at maipadama ko sa kanila ang walang katumbas na pagmamahal ng isang ina. Kung maaari, Kuya Bono, gusto kong lahat sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. At ngayong malalaki na mga anak ko, Kuya Bono, naiintindihan ko na yung magulang ko kung bakit pinaasawa nila ako nun kay Johnny. Kasi gusto siguro nila na mapabuti ako kaso mali lang sila ng taong pinagkatiwalaan.
And finally, Kuya Mono, pwede ka bang maging honest sa akin? Pangit ba talaga ako? Gaano ako kapangit? Kasi si Johnny na mismo ang nagsabing pangit ako at paulit-ulit ka siyang nangangabit. Pwede kang kumuha ng mga pictures ko sa Facebook ko kung gusto mong i-upload, basta takpan mo lang. And lastly, pakiplay naman yung I'll See You Again ng Westlife. Gumagalang at nagpapasalamat, Joe. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli,
Ang sagot sa tanong mo, Joe, kung pangit ka ba, gaano ka kapangit? Hindi ka pangit. Siguro kung naging babae ako, sobrang malayong mas pangit ako sa'yo. Kaya lang sa tanda natin ito, hindi na natin pwedeng i-consider yung itsura sa tatag ng relasyon. Ilan na yung anak nyo? 3. Gaano na kayo katagal nagsasama? Niligawan ka noon, 15 ka, maganda ka. Tapos humingi pa ka siya ng tulong sa parents mo, di ba, para maging kayo lang. And then pagkatapos ng paghihirap mo, lahat ng sakripisyo, at ngayon dumating ka sa point na tinatanong mo kung pangit ka ba, kasi lagi na lang siyang may iba. Kagaguhan yon, di ba? Ang pagmamahal na totoo, lumang-luma na to, very classic. Wala sa itsura. Nagkataon lang siguro na minalas ka talaga sa pagkakaroon ng asawa na kagaya ni Johnny. Sorry din sa iba pa na dumadaan sa ganitong sitwasyon kagaya ng sitwasyon ni Joe. Pero hindi ko sinasabi na 100% ay naniniwala ako. O kaya 100% ay dapat akong mag-invest ng todong emosyon at awa sa kwento mo, Joe, sapagkat ito ay one-sided na story. Kwento lang mo ito, kwento mo lang ito. Wala tayong alam doon sa reason ni Johnny kung bakit siya ganon. Although na-mention mo na sinusulsulan siya ng mga magulang niya. Sinasabing may kabit ka. Kaya lang parang katangahan din yun kasi kapitbahay mo lang yung magulang niya at ikaw ay may 3 anak. At buong buhay mo ay inilalaan mo sa pagsisilbi sa mga anak sa mga gawain, hindi na sa bahay kundi sa bukid pa. So paano ka makakaeksena o makipagkita sa lalaki mo kung meron man? But again, gusto kong isipin na talagang minalas ka lang sa pagkakaroon ng kagaya ni Johnny. At hindi pwede talaga na itsura ang dahilan kung bakit siya nagiging ganon. Sobrang sakit talaga yung sinabi niya, na pangit ka at mas maganda yung CV. Nakakagigil yon sa totoo lang. Lahat ng masasamang parte ng buhay mo na naikwento mo, sobrang nakakagigil, kaya lang bilang isang napakatagal na sa larangang pagbabasa ng kwento ng mga story senders ay nakaranas na talaga ako ng pagtuligsa mula sa kabilang parte. Hindi ba? Bigla na lang may mag-i-email sa akin na irereklamo daw ako sapagkat binasa ko yung one-sided na story. Nabanggit ko na ba na marami ng story senders ang nagpa-delete ng kanilang mga kwento? Kagaya ng kwento mo, mga nakagawa lang sila ng kwento, pinadala sa akin at binasa ko naman dahil noong mga panahong yun ay namumroblema sila, nasasaktan, nagdudusa sa kanilang asawa. Kaya nakagawa sila ng kwento at pinadala sa akin. Kaya lang makaraan ng ilang buwan o taon, meron akong natatanggap na mensahe na, Kuya Bono, pwede ba paki-delete yung aking kwento? O kaya ay paki-tanggal yung mga pictures namin kasi okay na kami. Baka kasi mangyari din sa iyo, Joe. Baka darating yung time na maging okay din kayo ni Johnny at lahat lang talaga ng yan ay parte ng pagsubok sa katatagan mo at sa katatagan ng inyong relasyon. Kahit mas matanda siya sa'yo ng 5 years, baka mas immature siya. Baka darating din sa time na mauntog siya o darating din yung time na mauntog siya, mapagtantan mo niya na napakahalaga pala ng iyong relasyon, ng inyong pagsasama. Kaya gagawin din niya lahat ng makakaya niya para makabawi. Baka lang. Hindi ko sinasabing sige tanggapin mo siya ngayon. Kaya lang
Ang sinasabi ko ay huwag mong tuluyang isara yung pintuan mo sa kanya. Huwag ka munang mag-asawa ng iba kung may pagkakataon. Sige, focus ka muna no, sa mga anak, and then probably baka darating ang araw na may maramdaman ka ulit at gugustuhin mo yung peace of mind na buo talaga, hindi ba, at mabagyan mo ulit siya ng chance. Hindi tayo pwedeng magsalita ng patapos, okay? Again, Joe, maraming salamat for sharing your story. At sa inyong lahat, mga kakwento kabang kahugot, maraming salamat sa paglalaan ng oras muli sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.